Yon, so welcome back guys sa Nerbits Gaming. So ngayong araw guys, meron tayong unboxing sa review ng ating bagong handheld gaming PC na si ROG Ally Z1 Extreme. So check natin guys kung ano meron sa handheld gaming PC na to. Pero syempre, bago na mag-start, kung bago ka lang sa ating channel, baka pwedeng paklik ng subscribe button. Click mo na rin po yung notification bell para sa ating latest upload. So tara mga kuys, unbox na natin. Yun, so ito na guys yung ating ROG Ally Z1 Extreme. So ito yung kanyang box guys, so napaka-simple lang. So tara, open natin. So unang bubungad agad sa atin guys yung ating ROG Ally, no? So alisin muna natin dito to. Tapos check natin guys kung ano pong meron sa loob. Inside the box guys, ito lang ang kanyang kasama, no? Yung pinaka ano natin, charger. So ito na guys yung ating ROG Ally Z1 Extreme na kulay white. Napaka-simple lang guys ng design. So, dito may ano sa gilid guys, may line lang siya. Tapos may nakalagay na ROG. Tapos sa ibabaw. Tapos yung kanyang ilalim. And then yung kanyang likod. May design dito guys na line. Parang nag-iiba yung kulay. Tapos may logo ng ROG. Tapos yung kanyang sides. May ano rin dito guys. May design dito ng ROG rito. Ayan, pati sa kabila. Yun, so check naman natin guys yung mga buttons ni ROG Ally Extreme, no? So dito guys, meron po tayong YXAB na button. Tapos yung ating right joystick. Dito guys, meron po tayong button. Ito yung ano guys yung ating Armory Crate button. So pag kinik nyo yun guys, lalabas po yung mga games natin. Nandiyan po siya nakalagay lahat. Yan, pwede po kayo mag-add. Ayan, ganyan po. Para lang naka-organize yung mga games natin guys, hindi siya nakakalat. Ganyan lang, tapos done. Tapos, nandiyan din po yung mga iba't ibang settings para sa ating gaming. Ayan. Pati yung ating ano guys, pwede nyo dyan i-on yung ating RGB. Ayan guys, pwede nyo siyang i-on dyan. Tapos, sa kabilang side naman guys is, meron tayong D-pad, tapos yung ating left joystick. Kasi itong isa guys, yung ating command center button. Ayan. Pag-click nyo yan guys, so dito guys, pwede nyo ma-customize yung performance. Tapos ito guys, yung gamepad, pwede kayo magpalit-palit from gamepad to desktop, yung parang naka-mouse to automatic. Yan, keyboard settings, tapos yan, real-time monitor natin, nandiyan po lahat yung iba natin mga options sa gaming. Tapos sa ibabaw guys, ito po yung ating RT button, tsaka yung ating RB button. Meron po tayong power button dito. Tapos meron po tayong power indicator, tsaka yung ating battery indicator, volume up, volume down, tapos yung ating Type-C port. Tapos dito guys yung ating SD card port. Tapos yung ating 3.5 audio jack. Tapos sa likod guys, ito yung ating air vents, yung dalawa. Tapos meron po tayong macro button. If ever gusto nyo mag-add ng additional buttons, meron po siyang sa likod. Additional dalawang shortcut, yung M1 tsaka M2. Okay, quick specs naman tayo guys ng ating Asus ROG Ally Z1 Extreme. So sa processor guys, meron po siyang AMD Ryzen Z1 Extreme Zen 4. Tapos meron po siyang graphics na RDNA 3. Sa display guys, meron po tayong 7-inch 1920x1080 16:9 at 120Hz na refresh rate. Sa storage guys, meron po siyang built-in na 512GB, tapos expandable po siya ng micro SD card slot. Tapos meron po tayong 16GB of RAM, LPDDR5. Tapos sa controls niya guys, meron po tayong asymmetrical Xbox style. Tapos meron siyang weight na 608 grams. And then meron siyang extra features guys na haptic feedback, Armor Crate launcher, overlay at fingerprint unlock. This is not good.
broke our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Wow. Go. Oh, what happened here? There it is. Hold. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Find it. My boat! No! You are not ready! Stay back! Yun, so ano nga ba guys yung mga naging advantage ni ROG Ally Z1 Extreme? So una kasi guys, napakadaling maglagay ng games dito. Syempre, kailangan mo lang guys ng game file, tapos lagay mo sa hard drive or sa USB, tapos copy-paste mo siya dito. So okay na yun. Tsaka napakaraming guys, games na available sa PC. So marami kang pagpipilian. Sobrang daling maglagay ng games dito guys. Second, sa performance niya guys, kasi halos lahat ng mga ngayon, mga AAA games, high graphic games sa PC, kaya niyang i-run. So sa performance niya guys, wala naman ako naging issue. So performance goods na goods. Tapos next guys, nagustuhan ko rito yung kanyang armory crate. So sa iba kasing mga handheld gaming PC, kailangan pa mag-download ng mga launcher, iba't ibang apps.
So sa kanya kasi meron siyang sariling armory crate kung saan nandun lahat ng mga settings para sa ating gaming. So pati yung mga games pwede mo lagay doon para since Windows nga siya, pag mag-open ka ng game, click mo lang yung armory crate. So direct ka na agad sa sa pinaka mga games mo. Tapos next guys, gusto ko rito yung kanyang bigat. Hindi siya ganun kabigat compare guys sa Steam Deck na medyo medyo bigat 'yon. Ito kasi guys, mas mabigat siya sa Nintendo Switch OLED pero hindi siya kasing bigat ng Steam Deck. So yung kanyang guys, bigat, saktong-sakto lang, hindi nakakangalay gamitin. 'Yun, so good sa akin 'yun. Tapos next guys, gusto ko rin dito yung kanyang fan, hindi siya ganun kaingay, tapos pwede mo pa siyang i-customize. Next, meron siyang fast charging feature. At last, yung kanyang display guys, yung kanyang pagiging 1080p resolution kasi nakapag-try na ako before ng Steam Deck. Mas mababa po yung resolution yun. So, ayun, advantage niya yun, 1080p display. So, next naman guys, punta po tayo sa ating disadvantage or yung mga bagay na hindi ko nagustuhan dito kay ROG Ally. Una, yung kanyang user interface kasi 'di ba Windows 11 to. So, ayun. Kasi syempre, pag naka-Windows tayo guys, mas madaling gamitin ng Windows kapag naka-mouse ka talaga, pati keyboard. So, eto goods naman, kaya lang nakakapanibago kasi first time kong gumamit ng handheld tapos naka-Windows 11. So, minsan kasi pag nagka-type ka ng guys, maliliit yung mga keyboard, 'di ba? Kailangan mo siyang i-tap, tapos pag mag-browse sa internet, 'di ba? Yung pag kinatap mo yung mga display niya, medyo lang ako sa user interface. So sana Windows 11 tapos sana may sarili siyang user interface. Kumbaga 'di ba sa mga Samsung may One UI, iba-iba yung UI. So sana Windows siya pero sana meron siyang sariling UI. So para mas para mas maging friendly user. Tapos next is yung kanyang battery life. Medyo mabilis malobat to guys. Lang to, pag naka full charge siguro ako tapos naglaro ako mga 1.5 hour lang yung kanyang battery life paabutin. Especially pag naglaro ko dito guys ng mga heavy graphic game, God of War, NBA, Days Gone, lalo na pag naka ultra. Ayun, papansin mo, malakas na yung bugan ng fan. Syempre nag-effort na yung ating pinaka GPU natin para mapatakbo yung ating mga AAA games. So ayun, mas mataas na graphics, mas malakas kumain ng battery. So, ayun, sana ma-enhance nila yon na sana mapataas nila yung battery life kasi meron din ako guys, Nintendo Switch OLED, yun talaga ang kunat ng battery nun. Inaabot yun ng sa akin 4 to 5 hours pag nasa labas ako pag naka full charge. Talagang makunat siya, talagang panggala talaga guys si Switch OLED. Ito kasi portable pero kailangan mo pa rin ng saksakan sa tabi mo or malaking power bank. Tapos next yung kanyang guys, yung yung sa design niya, mas okay yung grip ng Steam Deck. Mas okay yung pinaka-design niya. Dito kasi medyo maliit guys yung yung pinaka dito niya. So, hindi siya ganun kadaling i-grip. Although, goods naman, kaya lang iba yung grip ng Steam Deck kasi yung design sa likod. Talagang talaga siya magi-grip mo talaga siya na maayos. Tapos next guys, sa mga games niya, for example, nag-ultra high ka, medyo hirap na siya. Talagang may lag na, may pitik. So hindi pa siya ganun ka optimize pagdating sa PC gaming. PC to pero ilan lang yung kaya ng ultra high, mga hindi ganun katataas na graphics. Talagang pag nilaro ko dito guys ng Resident Evil 4, God of War, NBA or Days Gone, usually siya guys, low to medium settings. Kasi yun nga, pag nag-high ka, talagang may pitik na siya, medyo masakit sa mata yun So, kailangan mo siyang timplahin muna yung game, yung graphic game, ay yung settings niya para makalaro ka ng maayos. So, for example, sa Resident Evil 4, ang laro ko dun guys, 720p. Sa 1080, goods naman siya. Yun nga lang talagang may hiccups may pitik So, bilang isang mahilig maglaro, ay natin ng gano'n, di ba? Parang tayo iirita tayo, di ba? Pag may ganun. So, tinry ko siya ng 720p. Naging goods, maganda yung FPS niya. Pero sa graphics, hindi naman malaking pagkakaib niya sa 1080p. Pagka nag 720p ka sa Resident Evil, goods pa rin yung graphics niya. Yun nga lang, sa ibang games talaga, kailangan mo talaga mag-set ng low to medium settings.
So sana in the near future, sana magawa nila kahit high is kaya ng 60 FPS. So kapag nag-ano ka rito guys, kapag nag-high ka siguro dito, mga ano lang, 30 FPS below. Parang ganun. Sa experience ko rito sa Rogue Ally. Pero pag mga low to medium yan, mga 30 FPS pataas. Pero 60 FPS, wala pa ako gano'n na experience eh. Talagang nasa ano lang guys, 40 to 50 FPS. Naintindihan ko naman kasi syempre, ano to eh, parang unang reels to ng ano eh. Ito yung ating panahon ng ano guys, mga handheld PC. So baka in future, ma-enhance nila. So, understandable naman na ganun nga. Siyempre, maliit lang to guys kumpara mo sa, di ba? Ito yung PC ko. Ang video card nito 3060 Ti. Pero kita nun, di ba? Hindi mo to malalabas. Makapaglaro ka dito ng mga 60 FPS na games. High settings mo lang. Yun nga lang, sa bahay lang to. Para dito na kahit saan magpunta, dala mo. So, ayun. Halos lahat ng games ngayon ng mga bago. Yung mga luma, napansin ko, kagaya ng COD Modern Warfare, mga old games, kaya naman yan ng high. Pero yung mga latest, mga AAA games, medyo hirap siya. Kailangan mo talagang i-low or medium. So yun, dyan natatapos guys ang ating unboxing sa review ng ating bagong handheld gaming PC na si ROG Ally Z1 Extreme. So kung interesado kayo guys sa ganitong handheld gaming PC, ang price nito na sa market is nasa 44K. So maglalagay na lang ako guys ng link sa may description kung gusto nyo mag-avail nito. Siyempre, maraming salamat sa panonood mga kuis at kung hindi ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe para mas marami pa tayong videos na abangan. God bless mga sir and peace!